Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. The Lord be with you And and with your with your spirit. spirit. Prayer for protection. Jesus crucified, cover us, our families, relatives, and friends, and all of our possessions with your precious blood. Jesus crucified, cover us, our families, relatives, and friends, and all of our possessions with your precious blood. Jesus crucified, cover us, our families, relatives, and friends, and all of our possessions with your precious blood. I put on God's armor to resist the devil's tactics. I stand my ground with truth buckled around my waist and integrity for a breastplate. I carry the shield of faith to put out the burning arrows of the evil one. I accept salvation from God to be my helmet and receive the word of God from the Spirit to use as a sword. In the name of Jesus of Nazareth, through his tremendous powers, God, and through his most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all spirits, not of the Holy Spirit. And I command you in the name of Jesus Christ to depart right now from this place and go immediately and directly to the foot of the cross and never to return. O most Holy Spirit, enter to the empty spaces left by the spirits and fill us with your presence, love, and protection. Please do not allow these spirits to return. Let's now invoke our guardian angels. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kumusta po kayo mga kapatid? Dito po muli ang inyong kaibigang exorcist, si Father Carty Macalino, isa sa mga exorcist ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, Office of Exorcism. So matagal-tagal na po yung ating pong last episode dito po sa ating pong usapang exorcism. Siguro po sa kadahilan din po na marami pong mga aktibidades sa aking pong parokya at sa aking pong mga ministry po na aking inahawakan. Sa Archdiocese po, kasama na rin po yung sa Office of the Archivist na marami din pong kailangan pong pagtuunan ng pansin na po. Ako po, na-miss ko rin po yung ating mga episode at marami din pong nagtatanong, nagme-message kung kailan po yung ating susunod na episode ng ating usapang exorcism and spiritual liberation. So since po na malapit na po ang kapistahan ng Santo Niño na ating pong pinaniniwalaan at sinasampalatayanan na ang pinakaunang larawan ng ating Panginoong Jesucristo na dinala mga Espanyol dito sa ating bansa, ito yung ating pag-uusapan ngayon. Kasi meron po tayong mga ibang mga Santo Niño na hindi natin dapat i-adhere o gamitin dahil ito po yung mga hindi aprobado ng inang simbahan. Kaya po ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang mga tampered images of the Santo Niño or of the Holy Child Jesus. So una po, makikita po natin na sa ating inang simbahan, meron pong mga approved and not approved or tampered as a tampered images. So dito po sa ating bansa, sa Pilipinas, dito po sa Pampanga, itatakel po natin yung ilan sa kanila na dapat hindi natin procure bilang mga Katolikong Kristiyanong binyagan. Una po, ito po yung mga napansin ko po na maraming nagpapabasbas since na naging pari po ako. Yung tinatawag po na Santo Niño de la Piera. Ito po yung larawan ng Santo Niño na kung saan makita natin meron siyang hawak-hawak na buslo o lalagyan na punong-puno ng bariyang ginto pati rin po sa kanyang paanan. So ito po'y tampered dahil pinaghalo po ang ating paniniwala sa pampaswerte at good luck. Diba alam naman po natin, ay mga Katoliko tayo naniniwala na lahat ng biyaya ay nanggagaling sa Diyos at sa Diyos lamang. Pag pinrocure po natin ang larawan na yon, as if pinagko-combine natin ang ibang pananampalataya. Halimbawa, yung mga Chinese belief na bebuenasin pag meron ka nito. Ito po yung isang attempt na syncretize ang Catholic faith to other Oriental religions. Pangalawa po, yung pong tinatawag nating Santo Niño de Gracia or de la Buena. Ito po yung larawan naman ng Santo Niño na meron pong hawak-hawak na mga prutas, iba't ibang prutas sa kanyang larawan.
Again po, katulad po ng De La Pera, ito po yung larawan na kung saan parang pinapakita natin sa Panginoon na meron tayong biyaya dahil naniniwala tayo sa pampaswerte, sa good luck, good fortune. Then meron din po ngayon na nauuso po na larawan po ng Santo Niño na minsan nami-mislead po, nadideceive ang mga Katolikong Kristiyano. Ito po yung naging controversial din na pinapa-advertise sa mga social media platforms na ito daw po yung Santo Niñong hubad. At meron din po kumakalat na may mga pari na nagsasalita, madre, na ito'y approve o ito ay dapat basbasan. So mag-ingat po tayo dahil po minsan sa ating pong mga account, sa mga video, di ba, pwede uso na po yung mga dubbing, di ba? Halimbawa po yung mga Koreano, pwede pong i-dub into Filipino. So dapat po hindi tayo magpa-deceive ng mga ganun. Kasi po, yung pong Santo Niñong Gala ay sinasabi na pag meron ka nun, hindi ka tatablan ng bala, hindi ka mamamatay. O kaya naman, pag meron ka nun, ikay saswertihin, yayaman, at hindi ka magkakaroon ng malas sa iyong buhay. Again po, if we will observe, if we are very observant, makikita natin na ang larawan ng Santo Niñong Hubad ay isa rin attempt para i-mislead tayo sa ating pananampalatayang Katolikong Kristiyano. Ano po ba yung pinaka-approve po na larawan po ng Santo Niño? Dito po sa Pilipinas, ito po yung isa sa mga Santo Niño na canonically crowned po, yung Santo Niño de Cebu. Meron din po yung Santo Niño de Prague, Santo Niño de Araceli po. Yan po yung mga approved images of the Holy Child Jesus. So yan po dapat yung ating tinitingnan. At kung titingnan po natin yung mga nabanggit ko pong una na tampered images of the Santo Niño, hindi po dapat binabasbasan ng mga yon. Kasi pag binasbasan natin as if yung pari mismo, yung tao nagpapabasbas, naniniwala na ang kanya palang buhay nakasalalay sa pampaswerte sa buenas. Diba lagi ko pong sinasabi, as Catholic baptized Christians, we do not believe in good luck and good fortune. Everything that we have, everything that we are, comes from God. Nanggaling po lahat yan sa biyaya at awa ng Diyos. So nawa po ito pong short episode na ito, magpaalala po sa atin at maturuan po tayo na maging mapagmasid, lalong-lalo sa mga larawan ng ating Panginoong Jesucristo ng banal na sanggol, ang Holy Child, upang ma-discern natin kung ano ba yung approve at hindi approve ng inang simbahan. Kung meron po kayong katanungan, maaari po kayong mag-message po sa messenger po ng ating Facebook page, ang Roman Catholic Archdiocese of San Fernando Office of Exorcism. At try po nating bigyan ng katugunan ng inyong mga katanungan. Sa mga previous episodes naman po, pwede nyo pong i-visit yung ating YouTube channel, RCASF, Office of Exorcism. Muli po, magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng ating usapang exorcism and spiritual liberation. Tayo po ngayon ay magtatapos sa cleansing prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let His blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement, from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit, and repress our body, soul, and spirit. And may the sign of your holy cross drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord and give Him thanks. Amen.